Father God, kami pong mga anak mo ay narito at handang sumamba, magpuri po sa inyo. Panginoon, katulad ng narinig namin kay Pastor Marks, hindi importante yung lugar, Panginoon. Yun ay pangalawa lamang sa bagay na dapat bigyan namin ng atensyon. Pero ang pinakaunang-unang bagay na dapat namin pagkukulan ng pansin, nakahanda ba ang puso namin para sumamba po sa inyo? Lord, kami po'y lumalapit ngayong umaga. Itama mo, Panginoon, ang aming puso. Ihanda mo po ang aming puso sa pagsamba sa inyo. Alisin mo, Lord, ang lahat ng mga bumabagabag sa aming isipan at sa aming kalooban. Kung meron po kami mga karamdaman na ngayong umaga'y dinaramdam namin, pagalingin niyo po kami, Panginoon. Kung meron po kami mga suliranin na ngayon ay iniisip namin, Panginoon, tulungan mo po kami na magbabad sa inyong presensya, na isipin na kayo po ang siyang may paraan upang solusyonan ang lahat ng mga pinagdadaanan namin. Panginoon, salamat na marami sa buhay kalakasan na meron po kami ngayong umagang ito. Itataas po namin ang aming tinig ng pagsamba at pagpupuri sa inyo lamang po. At pupurihin namin at itataas sa lugar na ito ang pangalan ng Panginoong Hesus, ang aming Diyos at tagapagligtas. Salamat po, Diyos, sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus Christ, our Lord God and Savior, lahat tayo magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Come on, let's read that with the first morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po sa mga magagandang anak ng Diyos. Hindi pa po tayo nagsisimula sa ating praise and worship. Alam ko po na lahat tayo ay pinagpapala ng ating Panginoon. Ayon po sa awit 107 verse 1, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Napakalakas po ng kapangyarihan ng pusong marunong magpuri at magpasalamat sa Diyos. Hindi lamang po kapag maganda yung nangyayari sa buhay natin, kundi lalo na sa mga simpleng sandali at kapag tayo po ay nasa gitna ng pagsubok. Ang pagpupuri sa ating Panginoon ang nagpapaaral sa ating paningin mula sa ating problema patungo sa kadakilaan ng Diyos. Ang pasasalamat ay nagpapaalala sa atin ng kanyang katapatan, ng kanyang pagmamahal, nagpapalakas ng ating pananampalataya para sa hinaharap na hindi natin sigurado. Sa araw na to, maglaan po tayo ng sandali upang pasalamatan natin ang ating Diyos, hindi lang sa kanyang ginawa, kundi para sa kung ano siya sa ating buhay. Hayaan po natin umawit ang ating puso ng pasasalamat sa ating Panginoon.
pagpili natin ng kanta para kakantahin natin sa Panginoon. Hindi lang po ito about melody. Hindi po yan sa galing ng banda na tumutugtog. It's about the heart that behind it. God is not after our performance, but He is after our presence. Hindi niya hinahanap yung magaling. Ang hinahanap ni Lord, yung puso na totoo, na sumasamba sa Kanya. God desires a heart that is real, broken but surrendered, humble yet full of faith. And that's the heart of worship. When we sing, not just with our lips, but with our whole life. Sa mga oras po na to, as we sing this song, saan po nakafocus ang puso natin habang tayo ay sumasamba? When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things have been. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made.
Dahil sa lahat ng ginawa mo sa buhay namin, Panginoon. Dahil sa pagmamahal mo, Panginoon. The souls are not enough, Lord. We are praising your name, Panginoon. And we are thankful because you are there every single moment of our lives. Hindi mo kami iniiwan, Panginoon. Dahil ikaw muna nagmahal sa amin, Panginoon, tingnan mo at gawin kami mahalin ka, Panginoon, na higit sa buhay namin. Lord, as we listen to your message today, touch our hearts, Panginoon. Higit mo kami ng focus na makinig lamang sa iyo, Panginoon, sa mga turo mo, sa mga aral mo, Panginoon. At ito'y may pamahagi namin sa iba. Panginoon, ang gagamitin mo po sa araw na to, na maghalin yung salita, ikaw po siya, Panginoon. Kayo po ang mangusap sa amin. Lord, sana sa ginawa namin praise and worship, Panginoon, na pangitigan namin, Panginoon. Ito ang harana ng puso namin para sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. We are grateful, Panginoon, because ikaw ang aming nag-iisang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Sa oras na ito tayo po ay muli dadako sa panahon na hapunan. May paalala po ang ating Panginoon sa umagang ito. Nais ko pong basahin dito sa unang Korintos chapter 11 verse 27. Ganito po ang paalala sa atin. Kaya't ang sino mang kumakain ng tinapay o uminom ng saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. At ito naman po ang sabi niya sa mga sumusunod. Sa atin po lahat, datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka sa kumain ng tinapay at uminom ng saro. Sapagkat ang kumakain ng tinapay, kumakain ng umiinom, ay kumakain at umiinom sa hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. So sa umaga po ito, alam po natin na ang bawat sa atin ay nakakagawa po ng kasalanan araw-araw. Lahat po tayo nakakagawa. Ang nais ng ating Panginoon Diyos, kausapin natin siya at siya sa atin ang ating sarili. Sinasabi niya rito, balikan natin ang ating mga sarili. Ano yung mga gawa na gagawa nating kasalanan araw-araw. At sabi niya rito, sapagkat magkakasala ang bawat sa atin kung hindi natin kinikilala ang katawan ng ating Panginoon Diyos. So sa umaga kung ito muli natin kakausapin ng ating Panginoon Diyos, isuko po natin na ating mga kasalanan sapagkat ang gawain ito po ay banal sa ating Panginoon. Dahil ko pong hilingin ang bawat sa atin na tayo ay lumako at manalangin. Ama naming Diyos na lubang makapangyarihan sa lahat. Muli po sa umagang ito, ang bawat sa amin ay lubusan po nagpapasalamat sa iyong kabutihan sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Tunay na napakadakila. Tunay na ang iyong mga salita ay banal. At ang mga salita mo ay nagbibigay sa amin lakas upang kami ay patuloy na mabuhay sa iyong masaganang mga pagpapala. Subalit Ama, ang bawat sa amin araw-araw ay nakakagawa ng mga kasalanan na ito ay nagiging sanhi ng aming pagkakasala sa iyong banal na harapan. Sa aming isip, salita at sa gawa, Ama. Inihiling namin sa iyo sa umagang ito. Patawarin niyo po kami, Ama, upang sa gawain ito, upang sa pag-aalala namin sa iyo, Ama, kami po ay maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Ang lahat ng ito ay ang binabalik at pinapasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sapagkat tinanggap ko naman sa Panginoon ang ibinigay ko sa inyo. Ng Panginoon ng gabing siya ay pinagkanulo ay dumampot ng tinapay. At ang siya ay makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin. Sabay-sabay po natin kanin at tinapay. At gayon din naman hinawakan ng saro.
Pagkatapos ng mga kapunan, sinabi, ang sarong ito siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsiinom sa pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin inumin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ang saro, ay inayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa siya ay dumating. Muli sa masaganang pagpapala sa pagkabasa sa pagsalita ng ating Panginoon. Yan, good morning po mga kapatid. Good morning. Yan, tingnan nyo nga po yung mga katabi nyo kung gising na ba sila. Nabati nyo na ba ang good morning? Yan po. Alamin nyo nga po kung ready na sila magbigay para kay Lord. Okay, sumagot po ba? Yan po. Sa umagang po ito na sa ating pagbibigay, ay hayaan nyo muna magkwento ako ng maikling-maikli lang naman po. Yan po. Sino bang nakapunta na sa park? Mahilig mamasyal, maglakad. Huwag lang ngayon kasi sobrang init. Sobrang init. Pag medyo makulimlim, maghapon. Yan. Mayroong mag-ama po na namasyal sa parke. Siyempre sa parke, anong meron? Playground, slide, seesaw. Yan. They enjoy the whole day. And there's a time na dumating, nagutom yung bata. Meron siyang baong lunchbox. Ang laman nun ay cookies. Okay, o binake na, freshly baked cookies. Then, umupo sila sa bench, sa park kasi. Tara umupo, relax, unwind. Then, kasama niya yung father niya. Nang biglang may dumating na munting bata. At humingi ng cookie. Tinititigan lang siya ng tatay niya kung anong reaction niya ng bata na yan. Napangiti yung tatay niya kasi yung ginawa niya, binigay niya yung cookie. Kaso hindi ba doon natapos? May dumating na pusa. Okay. Umupo doon sa harapan niya. Siyempre yung pusa pag tumingin, maamo. Na-touch din yung bata, binigay niya din yung cookie. Then, hindi ba doon natapos? May dumating din na aso. Pamingin ulit dun sa bata, nanignan niya sa mata, siyempre parang nagugutom din yung aso, binigay niya ulit yung cookie. Hanggang dun sa dumating na sa pagkakataong, wala na pala. Okay. Tinanong siya ng tatay niya, sabi niya, Nak, ba't mo binigay yung cookies? Wala ka nang kakainin. Sabi niya, okay lang yun, pa. Kasi mas napasaya ko naman yung munting bata, napasaya ko yung pusa, napasaya ko yung aso. Sabi niya, tsaka alam ko, Dad, syempre ikaw nag-bake nun eh. Pag uwi natin, i-bake mo pa ako eh. Di ba? Okay. Yun yung faith ng bata. Okay. Sana po gayahin natin yung bata na yan. Okay. Meron siyang tiwala sa kanyang ama. Hindi siya nagtitiwala dun sa, meron siya, pero dun sa amang katabi niya. Okay, sa ating giving po, madalas naisip natin, syempre, yung pangangailangan natin. Pero, mas nasisiyahan yung ating Ama kung iniisip natin yung pangangailangan ng iba. Sabi nga po sa 2 Corinthians 9:7, each one must give as he has decided on his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. A cheerful giver gives willingly and joyously. And hopefully mga kapatid, magbigay tayo ng bukal sa ating puso at mayroong kasiyahan. Amen po ba? Amen. Tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat po Panginoon sa mga bagay naming natatamasa. Pero Panginoon, mas pinagpapasalamat namin Panginoon yung opportunity Panginoon na magbigay sa aming kapwa. Panginoon, salamat sa privilege na ito na ibinigay niyo sa amin dahil hindi ito lagi nangyayari sa aming buhay. Panginoon, gamitin niyo yung bawat sandali ng aming buhay upang kami makapagbigay. Hindi lamang Panginoon in financial matters but in moral support, in our time, in our effort, and our money. Salamat Panginoon sa aming kabuhayan, sa kalakasan ng bawat isa dahil dito Panginoon, nagkakaroon kami ng chances para makapagbigay sa iyo. Panginoon,
Bigyan niyo kami ng heart, Panginoon, na maging matulungin, Panginoon. Hindi lang, Panginoon, sa loob ng inyong sambahayan, bagos, Panginoon, sa lahat ng maaabot namin. Salamat, Panginoon, sa turo ninyo, Panginoon, na kami magbigay ng naayon sa aming puso. Panginoon, salamat sa turo ninyo na kami magbigay ng mayroong kasiyahan. At nawa, Panginoon, sa pagbibigay namin ito, ay mapangiti namin kayo. This we ask in the mighty name of Jesus. Amen. Everyone needs compassion, love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as you find me, all my fears and failures, and fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author
bigyan po natin ng malakas na clap offering si Lord this morning. Hallelujah. Praise God. Ano po? So once again, tayo po ay nasa bahagi ng pag-aaral ng salita ng Diyos. At napakahalaga po na ating mapakinggan ang mga salita ng Diyos sapagkat ito ho ay pagkain ng ating kaluluwa. Ito po ang nagpapalago at nagpapalakas sa ating relationship sa Panginoon. Ito rin po ang nagpapakilala ho sa atin kung sino yung Diyos na ating sinasamba. Amen po ba? Praise God. Minsan po sa buhay po natin, may mga curtains o may mga tabing or veils na parang humahadlang sa atin sa paglapit sa Diyos. Minsan, hirap na hirap tayong lumapit sa Diyos kasi meron tayong guilt. Meron tayong pakiramdam na tayo po ay hindi karapat-dapat. There are times na natatakot tayo o ayaw nating lumapit sa Panginoon because of shame. Nahihiya tayo. Pag naisip natin kung gaano tayo karumi, gaano tayo makasalanan sa harapan ng Diyos. And there are times man po na kaya ayaw natin o nahihirapan tayo lapit sa Diyos because of what we call religion. Pakiramdam po natin dahil tayo naman ay religyoso, tayo naman ay nagsisimba, tayo naman ay merong relihiyon na kinabibilangan, ay okay na sa atin yon. And there are moments in our lives na tila tabing yung takot po natin o yung fear po natin ay parang tabing o curtain o kurtina na humahadlang para tayo malapit sa Diyos. And most of all, yung kasalanan po natin. But the Bible tells us something powerful na nangyari noong si Jesus Christ po ay namatay doon sa krus. Something was torn. Not just physically, but spiritually. At yun yung veil sa temple. Allow me to share to you this morning our message, Unveil the Veil, accessing God's presence through Christ. And let us read the Word of God in Matthew chapter 27, verse 50 hanggang 51, and Hebrews chapter 19, verse 20 verse 19 hanggang 20. Sabi po ng Matthew 27:50 hanggang 51, Then Jesus shouted out again, and He released His Spirit. At that moment, the curtain in the sanctuary of the temple was turned into two, from top to bottom. The earth shook, rock splits apart. And Hebrews chapter 10, verse 19 to 20, And so, dear brothers and sisters, we can boldly enter heaven's most holy place because of the blood of Jesus. By His death, Jesus opened a new and life-giving way through the curtain into the most holy place. Let us come to the Lord. Heavenly Father, once again kami po ay lumalapit sa iyo at hinihiling ang iyong pagpapala, Panginoon, sa iyong mga salita na aming pagninilay-nilayan, aming pag-aaralan. Nawa po, O Diyos, makita namin ang blessing ng iyong salita ngayong umagang ito at hindi lang namin ito, Panginoon, mapakinggan, maipamuhay po namin ito, O Diyos, maibahagi po namin sa lahat ng mga tao na meron na po silang pagkakataon, na kaming lahat ay mayroon ng pagkakataon na makalapit sa inyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Ama, samahan mo po kami sa iyong mensahe ngayong umaga. Buksan mo ang aming puso at kami, Panginoon, ay makinig sa iyong napakagandang mensaheng ito. Sa pangalan at patnubay ng Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus, lahat tayo magsabi ng Amen. Ngayong araw na ito, mga kapatid, pag-usapan po natin ang kahulugan ng pagkapunit ng tabing sa templo. Ano nga ba ang significance po nito para sa atin sa panahon natin ngayon? Unang-una, nais ko pong makita ho natin that the veil represented separation or represents separation from God. Yung pong tabing sa templo, ano ho? Yan po ang naghahati sa tinatawag po nating holy place and most holy place. Yan pong tabing na yan ay ipinalagay ng Diyos. Mismo ang Panginoon ang nag-utos na ilagay yung tabing na yan o yung curtain na yan para magkaroon ng paghihiwalay
doon sa dakong banal at sa dakong pinakabanal, most holy place. Ang kurtina po sa templong ito ay hindi po basta dekorasyon. Meron po itong symbol. Meron po itong ipinapahiwatig. At ay pinahiwatig po nito ay ang pagitan ng Diyos na banal sa taong makasalanan. Kaya po, yung pag-uutos ng Panginoon kay Moses na maglagay ng tabing doon sa templo ay hindi po basta lamang iyon dekorasyon. Nakatulad ho nito. Ito po nakita ho natin, meron po tayong mga curtain para ho magandang tignan ang ating paligid. Pero sa panahon pong iyon, hindi po iniutos kay Moses na lagyan ng curtain ang templo para magandang tignan. Hindi po. Meron pong gustong ipakita ang Panginoon at makikita ho natin yan sa Exodus chapter 26 verse 33. Sabi po dito, hang the curtain from the clasp and place the Ark of the Covenant law behind the curtain. The curtain will separate the holy place from the most holy place. Doon po sa most holy place, na andun po yung Ark of the Covenant. Yung Ark of the Covenant that represents the presence of God. Ipinilagay ng Diyos ang kurtinang yon para na sa ganon magkaroon ng distinction kung saan naroroon ang presensya ng Diyos na banal at kung saan naman lulugar ang mga tao na itinuturing na makasalanan. Malinaw po na ang veil ay naghihiwalay sa holy place and most holy place kung saan naroroon ang presensya ng Diyos. Again, the veil represents separation from God. Ano po? At makikita ho natin na itong veil po na ito ay kumakatawan sa ating kasalanan. Ang kasalanan po ang nagbibigay ng pagitan sa atin sa Diyos na banal. Sapagkat tayo po ay makasalanan at ang Diyos po ay perpekto. And therefore, yung kasalanan po ang naghahadlang sa atin upang tayo po ay makalapit sa Diyos. Doon po sa Isaiah chapter 59, maliwanag po ang sinabi po doon, verse 2, but your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden His face from you so that He will not hear you. Maliwanag po yung sinabi ng talata, mga kapatid, ang kasalanan daw po natin ay tila kurtina o tabing, ang tunay na dahilan ng pagkakahiwalay ng Diyos o natin sa ating banal na Diyos. Kaya ang verse po ay nagsabi na, but your iniquities have separated you from your God. Maliwanag po ang sabi ng talata, ang Diyos, hindi po siya ang lumayo sa atin, kundi ang iniquities po natin, ang kasalanan po natin, ang siyang nagpalayo sa atin, sa ating Diyos. Remember doon sa Old Testament, mga kapatid, pag binalikan niyo po ang Book of Genesis, ang Diyos at ang tao ay napakaganda ng relationship. Sapagkat ang tao po ay created in the image of God. Meaning, if God is holy, He created man holy. Meaning, if God is perfect, He created man perfect. But that perfection was destroyed because man committed sin before our God. Kaya po pinalayas ng Diyos ang ating mga magulang, si Eva at si Adan, sapagkat ang tao po ay makasalanan at ang Diyos ay nananatiling banal. Yan, sabi po rito, hindi po ang Diyos ang lumayo, hindi po, kundi ang kasalanan ng tao ang nagpalayo sa atin sa Panginoon. Sa panahong iyon, nung iniutos po ng Panginoon na lagyan ng tabing o kurtina ang templo, ang pwede lamang pong pumasok doon ay ang high priest. At yan po ay sa lahi ni Aaron. If you're reading the Old Testament, maintindihan po ninyo itong pinag-aaralan natin na ang inappoint o itinalaga ng Diyos na pwede lamang pumasok sa tinatawag nating most holy place ay ang lahi ni Aaron. Only the high priest
can enter into the most holy place, and that is once a year. Ito po yung tinatawag nating Day of Atonement o yung tinatawag po sa kanila na Yom Kippur. Ano ho? Hindi siya pwedeng pumasok nang wala po siyang dalang dugo na iahandog. Ano? Dugo ng hayop bilang handog para sa kasalanan ng bayan ng Israel. Kung siya po ay papasok doon na hindi karapat-dapat, siya po ay mamamatay. Ganun ho katindi. Ano ho, yung ika nga po, nire-require ng Panginoon para sa isang priest o isang punong saserdote. Hindi ho basta pwedeng lahat papasok. Ang pwede lang pong pumasok, ano ho, ay yung high priest. At kung siya ay papasok, kailangan sinunod niya ang kagustuhan ng Panginoon. Kailangan meron siyang dalang dugo ng hayop na iahandog para sa kasalanan ng sambayanan. At yun po ay minsan lamang 1 taon. So kung papasok siya doon na hindi karapat-dapat, siya po ay mamamatay. Napakahirap po. Napakatindi po ng nire-require ng Diyos. Dati wala pong access ang ordinaryong tao sa Diyos. Bawat kasalanan po natin, meron pong pagitan. Ang kasalanan po, para po siyang makapal na kurtina. Ano ho? Na humahadlang sa atin. Gusto man natin lumapit sa Diyos, pero merong malaking kurtina na humahadlang. Yun ang kasalanan natin. Pero hindi po ito ang layunin ng Diyos. Ang layunin po ng Diyos ay magkaroon ng fellowship sa atin. Ang layunin po ng Diyos ay magkaroon tayo ng relationship sa Kanya. Hindi po niya ibig na tayo po'y manatiling ligaw at malayo. Para po bang isang bata na sumisigaw, nakikita niya o nakikita siya ng kanyang magulang, nadidinig siya ng kanyang magulang, pero hindi po siya ma-access. Bakit po? Dahil merong pader. Para pong ganun sitwasyon po natin, tumatawag tayo sa Diyos, pero hindi po natin ma-access ang Diyos because meron pong malaking pader, merong malaking curtain na humahadlang at yan po yung ating kasalanan. Dumating si Jesus, giniba ang pader na iyon, pinuwag ang kurtina na iyon para magkaroon po tayo ng access sa ating Diyos. Sabi po ni Charles Spurgeon, sin is the greatest separator between man and God. It builds a wall no man can tear down except by the blood of Christ. Remember mga kapatid, yung pagkagapak po ng kurtina, it represents, mga kapatid, o the veil, represents separation from our God. Dahil ang Diyos ay banal at tayo ay makasalanan. A second thing na gusto kong tandaan natin, the veil was torn from top to bottom. Doon po sa Matthew chapter 27 verse 51, balikan natin yung verse na yon. At that moment, the curtain of the temple was torn into two from top to bottom. The earth shook, the rock split. Nakita niyo po yung detalye ng talata. Have you noticed the detail? Ang detalye po ng talata ay ganito. Nagapak yung kurtina from top to bottom. Siguro sabihin natin, bakit pastor masyadong malaki yatang issue yun? Yung detail na yon. Totoo po. Bakit po siya malaking bagay? Malaking issue na dapat pansinin yung pagkakagapak ng kurtina na yon from top to bottom. Ano ho? Kasi po gusto ko makita nyo, una, yung kurtina po na yun sa templo, alam niyo kung gaano kakapal? 4 inches po ang kapal noon. 4 inches. So kung 4 inches po siya, hindi po basta-basta siya kayang punitin. Ang kapal po niya eh. Di ba? 4 inches thick. Ano po? At ang taas po nito is around 60 feet. Yung taas po niya around 60 feet. Now imagine po ninyo, yung kapal na yon na 4 inches, ang taas ay 60 feet. Ang sabi po, siya ay nagapak mula taas hanggang baba. Matinding detail po yan.
Ibig pong sabihin, ang pagkakagapak po noon, hindi kayang gawin ng tao. Hindi kayang gawin ng tao. Hindi rin po siya kayang gapakin ng tinatawag po nating natural disaster. Hindi po. Meaning, pinakikita ho dito na yung pagkakagapak noon o pagkakapunit noon mula taas, pababa. Ano ho? Sa kabila na ito ay 4 inches ang kapal, ipinakikita po doon na Diyos mismo ang gumawa noon. Wala nang ibang may kakayahan na gumawa noon. Siya lang po. Ibig pong sabihin, ang Diyos mismo ang nag-alis ng harang sa pagitan natin at sa pagitan ng ating Diyos. Sa pamamagitan po ng kamatayan ng kanyang anak na si Jesucristo. Wala bang palakpak si Lord dyan? On our own, hindi natin kayang kapakin o tanggalin yung hadlang na yon. And it's very true in our lives, mga kapatid, na kahit na gustong-gusto mo na matanggal yung kasalanan sa buhay mo, hindi mo kayang tanggalin yan dahil ang Panginoon lang ang pwedeng gumawa ng pag-aalis niyan. From top to bottom, wala na po ibang makakagawa niyan. Ipinakikita po dito yung kapangyarihan ng Diyos na kaya niyang gawin sa buhay ng isang tao. Kung kinikilala natin na makasalanan tayo, kaya kang baguhin ng Panginoon. From top to bottom, from inside out, kaya kang ayusin ng Panginoon. Kaya niyang tanggalin ang anumang hadlang sa buhay mo. Yun po yung pinakikita doon. Hindi kayang gawin ng tao. We are powerless to do that. Only God who is powerful can do that. Siya lamang po makakagawa noon, mga kapatid. Kaya sabi po ng Hebrews chapter 10 verse 19 to 20, by His death, Jesus opened a new and life-giving way through the curtain into the most holy place, mga kapatid. Napakalinaw po. Sabi ni Charles Spurgeon, the tearing of the veil was not in anger, but in mercy. God has come out to man, and now man could go in to God. Ginawa po ng Diyos yung hindi kayang gawin ng tao para ang tao po makalapit sa Panginoon. Siya mismo po ang gumawa ng paraan. Hindi dahil nagalit ang Diyos kung bakit nagapak po yun, kundi yun ay dahil pagpapakita ng grasya ng Panginoon. Dati kung pumapasok ka sa Holy of Holies nang hindi karapat-dapat at ikaw ay mamamatay, pero ngayon, dahil kay Kristo, welcome na welcome ka sa presence ng Panginoon. Parang dati, nakalagay, keep out. Sabi ng may-ari, keep out. Pero ngayon po nakalagay, pinalitan na, welcome home. Amen? Wala na pong hadlang. Ganyan po ang ginawa ni Kristo. Tinanggal niya ang lahat ng mga humahadlang, lahat ng barrier. Ang dating nakalagay na only high priest, ngayon po ang nakalagay, lahat ng sumampalataya pwede nang pumasok sa presensya ng Diyos at lumapit sa Kanya. Sabi mo nga sa katabi mo, pwede ka na, kapatid. That's true. Pwede na. Wala ka nang dapat ikatakot. Hindi mo kinakailangan dumaan sa mga ritual. Hindi mo kinakailangan dumaan sa kung ano-anong pamamaraan ng simbahan or human effort para lang lumapit sa Diyos. Hindi mo kailangan patunayan na karapat-dapat ka dahil sa totoo lang wala namang karapat-dapat sa atin. Lahat tayo ay makasalanan. Pero welcome kang lumapit sa presence ng Panginoon dahil sa dugo ni Kristo. Dahil sa kanyang dugo na nabubo, welcome ka sa presence ng Panginoon. You can now pray, you can now have fellowship with our Heavenly Father directly. Directly. Hindi na kinakailangan ng iba na representante. Ikaw na mismo, you can come to God. So come to God with confidence. Not because of your goodness. No. Kasi kahit kailan hindi tayo good. Tama po ba? Makasalanan tayo. So just come to the Lord because of the finished work of the Lord Jesus Christ. Don't stand outside the torn veil. Enter in
stay diyan sa labas ng kurtina. Iniimbitahan ka ng Panginoon na pumasok sa kanyang presensya. Come to God with confidence. Yan po yung paanyaya niya sa bawat isa sa atin. Hallelujah. It's because of God's grace. Wala na pong iba. This is the third thing. The veil was replaced with a new and living way. Sabi natin kanina doon sa Hebrews 10:19 to 20, therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, by a new and living way, open for us through the curtain that is His body. Sa panahon po ng Old Covenant, Old Testament, ang access sa Diyos ay limited, as I have said a while ago. Para po bang may word na VIP only? No? VIP only zone. Yun lang ang pwede. Meaning yung mga high priest lamang. Hindi kasama ang mga ordinaryong tao. No? Pero ngayon, sa panahon natin, because of Jesus, we are all invited in. Ang dating kurtina na nagpapahiwalay, napalitan na ng katawan ni Kristo na inialay niya para sa atin. And therefore, kung wala si Kristo sa buhay mo, you cannot come into the presence of God. Because sabi ni Jesus, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Kung dati may kurtina, tinanggal na ng Diyos yon at ang ipinalit ay katawan mismo ni Kristo. At si Kristo ay namatay, nabayubay ang kanyang katawan doon sa krus para sa iyo. At ang kinakailangan mo ay siya para lang sa ganun directly, you can come before our Father. Hallelujah. Sabi ng 2 Corinthians, chapter 3, verse 6, for the letter kills, but the Spirit gives life. Dati ang mga tao lumalapit sa Diyos na may takot, may guilt, may kaba, no? May alinlangan. Pero ngayon, with boldness, pwede na tayong lumapit, not with arrogance, but with confidence in our Lord Jesus Christ. Imagine niyo po, yung isang batang takot na takot sa kanyang tatay dahil sa dami ng kanyang pagkakamali. Naalala niyo ba yan? Takot na takot kayo lumapit kasi marami kayong pagkakamali. Pero nung nalaman nyo na sa kabila ng pagkakamali nyo, mahal na mahal kayo ng tatay nyo, lalapit at lalapit ka sa kanya. Hindi bilang natatakot, kundi bilang anak na minamahal ng Ama. Amen po ba? Ganyan ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin. We are no longer considered outsider. We are all children of God. And we are invited to come in. Lapit sa Panginoon. Sabi po ni Tim Keller, ano po niya? Ito po sabi niya, the only person who dares wake up a king at 3 a.m. for a glass of water is a child. And we have that kind of access. Ang tao lang daw po na pwedeng gumising sa hari sa alas 3 ng madaling araw para humingi ng tubig, yung anak niya. At meron kang ganong klaseng relationship sa ating Ama simula nang tanggapin mo si Kristo. Anytime, pwede kang lumapit sa Kanya. At sarap isipin ito mga kapatid, anytime, anywhere, we can come to God. So huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya na lumapit sa Diyos. Kahit na ang feeling mo makasalanan ka, wala namang hindi makasalanan. Lahat tayo makasalanan. Lahat po. And therefore, kaya nga napunta dito si Jesus Christ. Ang kailangan lang po natin ay lapitan siya, no? At isipin, wala na po yung kurtina. Si Kristo na po ang dadaanan mo. Hindi mo kinakailangan magkunwaring okay ka. Just come as you are, mga kapatid. Lumapit ka sa Diyos, hindi parang stranger, kundi lumapit ka bilang isang anak. Palakpakan natin ang mga anak ng Diyos sa ngayon. May guilt ka ba sa puso mo ngayon? Meron bang bigat na dinadala ang iyong kalooban? Don't let those things keep you outside. Come boldly because the way is open. Ang daan ay bukas. Lapit ka sa Panginoon. The veil turn calls us to live in the presence of God. Ngayong nagapak na po yung kortina, ito po ay isang paanyaya. This is an invitation from our God
na manahan ka sa presensya ng Diyos araw-araw. Araw-araw. Bawat sandali ng buhay mo. James chapter 4 verse 8. Come near to God, and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. At yan din po ang paalala doon sa atin sa Hebrews chapter 4 verse 16. Let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Kung dati, limited ang access natin sa Diyos, ngayon, kahit sa bahay mo. Amen? Dati, limited ang access mo sa Diyos. Pero ngayon, kahit sa bahay mo, kahit nasa trabaho ka, okay? Kahit nasa ang lugar ka, kahit naglalakad ka o naglalakbay ka, pwede kang lumapit sa Diyos. Walang schedule, walang appointment permit na kailangan. Pwede kang lumapit sa Diyos. Ang tanong ko, when was the last time na lumapit ka sa Diyos? God's presence is now accessible to those who accepted the Lord Jesus Christ. Imagine mo, dati sabi ng Diyos, hindi pwede. Pero ngayon, dahil kay Jesus Christ, you are invited. Why not lumapit ka sa Kanya? Why not mamuhay ka sa presensya ng Panginoon? Enjoy mo yung freedom, yung grace, at yung access na available sa atin dahil kay Kristo. Ang sarap po na maging anak ng Diyos. Amen mo ba? Imagine mo, may access ka na sa blessings ng Panginoon. May access ka sa lahat ng mga inilaan niya para sa iyo. Ang tanong lang po, lumalapit ka ba? Kasi kahit na po accessible ito, kung hindi ka lalapit, wala rin. Hindi mo matitikman yung gusto ng Diyos para sa buhay mo. Kahit na presensya ng Diyos ay bukas para sa iyo, may pangangailangan ka, pero hindi ka lalapit, wala rin. Hindi mo ma-access. Minsan po, mas madalas po tayo magreklamo kaysa lumapit sa Diyos. Tama po ba? Tama po. Minsan, mas malakas yung takot kaysa tayo po ay lumapit sa Diyos. Minsan, mas matindi ang pag-aalala kaysa lumapit tayo sa Diyos. Minsan, mas matitindi o matindi ang overthinking natin as compare sa magtiwala at lumapit tayo sa Diyos. Samantalang ang linaw-linaw po ng sinasabi ng Diyos sa atin, lumapit tayo sa Kanyang presensya at doon ay makakamta natin yung biyaya ng Diyos sa panahon na kailangan natin ito. Ang tanong ko po, may pangangailangan ka ba? Bakit di ka lumapit sa Kanya? Minsan pag may pangangailangan tayo, takbo ng isip natin, sino kaya malalapitan ko? Kapatid, wala ka nang ibang lalapitan kundi ang Diyos. Bakit? Siya po ang source ng lahat at sagot sa lahat ng tanong at tinahanap mo. Wala nang iba. Kanino ka palalapit? Yung tao pwede mong lapitan pero kulang ang kaya niyang i-provide. Kulang ang kanyang kayang isagot. Kulang ang kanyang kayang ibigay. Pero pag sa Diyos ka lumapit, ang lahat ng pangailangan at tanong mo, pwede niyang sagutin. Ang lahat ng pangailangan mo, pwede niyang ibigay. Ang kulang lang yung lumapit ka. Ang tao po kasi mahilig mamasyal. Gusto muna natin maglima yon, mamasyal bago tayo mag-isip na lumapit sa Diyos. Kailan ka lalapit sa Diyos? Pag mahina ka na? Kailan ka lalapit sa Diyos? Pag may sakit ka na? Kailan ka lalapit sa Diyos? Pag matanda ka na? Kailan ka lalapit sa Diyos? Kapag di mo na alam kung saan at ano ang mangyayari sa buhay mo. Mga kapatid, ngayon ang oras at araw na dapat kang lumapit sa Diyos. Huwag mo nang ipagpaliban ng pagkakataong ito. Let's not waste the privilege of access to God. Sa tuwing tayo po ay magpe-pray, mag-worship, or lalapit sa Kanya, alalahanin natin, we are standing in the most holy place, not because of who we are, but because of what Christ did for us. Hindi tayo naandun sa presensya ng Diyos dahil mabait tayo, dahil matuwid tayo,
Dahil marami tayong tinulungan, hindi po. Nasa presensya tayo ng Diyos ngayon, it's because of what Christ had done for us on the cross. Ang Diyos nag-i-invite sa atin. Nung napunit at nagapak ang kurtina na yon, it is a direct invitation from our God. At sinasabi ng Diyos, why not come as you are? The Lord is waiting for us. Huwag natin sayangin yung pagkakataon. Ngayong umaga, hindi aksidenteng napakinggan mo ang message na to. The Lord is inviting you. If you have not yet trusted Jesus Christ in your life as your Lord and Savior, kung hindi mo pa siya tinatanggap bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, wala kang access sa presence ng Heavenly Father. But you know, if you will accept Him as your Lord and Savior this morning, you will receive Him as your Lord and your Savior. Maniwala ka. You will have a direct access to our Father. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Kung hindi mo tatanggapin si Jesus Christ sa buhay mo, sa oras na ito, wala kang pagkakataong tumindig sa presensya ng Diyos. So this is an open invitation for all of you. If you haven't trusted the Lord Jesus Christ in your life, give yourself a chance. Access the presence of God by receiving the Lord Jesus Christ in your life. Purihin po ang Panginoon para po sa pagtatapos ng mga ating pagsamba. Minsan pa po tayo po isama-samang manalangin upang magpasalamat at hingin kanyang manugan. Tayo po natin yun po. O Ama namin Diyos na makapagyarihan sa lahat. Panginoon, tayo po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Una, Panginoon, sa iyong pagsama, Panginoon, sa aming pagsamba, Panginoon, na ginawa, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bawat isa, O Lord, na walang sawa, Panginoon, na binibigay ang aming atensyon, Panginoon, at oras, Panginoon, upang sa araw ng linggo, Panginoon, kami, Panginoon, ay sama-sama, Panginoon, nasasamba sa iyo, Panginoon, at patuloy na papupurihan, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin, O Lord, sa isang buong linggo, Panginoon, na ang bawat isa ay iyong iningatan, iniligtas sa kapahamakan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya na aming natanggap buhat sa iyo, Panginoon. Nasa kabila ng aming mga pagkukulang, mga pagkakasala, Panginoon, patuloy kayo nagiging tapat sa amin, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, maging sa mga pagkakasala na patuloy namin nagagawa sa inyo, O Lord. At ganoon din po, Panginoon, sa iyong mensahe, Panginoon, na iyong hinihayag sa amin sa araw na ito, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay taos-puso na papasalamat na kung paano, Panginoon, ipinakita niyo ang iyong pagmamahal sa amin, O Lord, sa kabila ng aming mga pagkakasala, Panginoon. Inalis mo po, Panginoon, ang tabing, Panginoon, sa pamamagitan ng pag-alay ng buktong na anak, Panginoon, ng aming Panginoon Isus, na inalay niya ang kanyang buhay upang sa ganun, Panginoon, kami, Panginoon, ay direct na makalapit sa inyo, Panginoon. Salamat, napakabuti niyo po, Panginoon. Kami, Panginoon, ay hindi karapat-dapat, O Lord, kaya Panginoon, dalangin namin, O Lord, sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa Panginoong Isus, O Lord. Dalangin namin na tulungan niyo ang bawat isa, Panginoon, na ang iyong mga salita, Panginoon, ay makita sa aming buhay upang ang pananampalatayang ito ay magkaroon ng bunga ng mabubuting gawa, O Lord. At tulungan niyo kami, Panginoon, na pagsumikapan namin, Panginoon, na masunod ang iyong kalooban sa aming buhay, O Lord. Salamat, Panginoon, sa lahat, Panginoon, maging sa buhay, sa kalakasan sa araw-araw, Panginoon. Panginoon, dalangin namin sa oras na ito, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, Panginoon, naming dinadalangin ang iyong pag-iingat sa bawat isa, Panginoon, na kung paano niyo kami iningatan patungo sa bahay-sampahan ito, O Lord. Ay siya rin pag-iingat ang aming inihiling sa inyo, Panginoon, upang sa aming pag-uwi, Panginoon, ang bawat isa ay maging ligtas at malayaw sa anong uwi ng pangalan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa panibagong linggo na aming kakaharapin, Panginoon, aming hinihiling sa inyo ang iyong patuloy na patnubay at pag-iingat sa bawat isa, O Lord. At dalangin namin sa mga bawat araw, Panginoon, at patuloy namin maitaas ang iyong pangalan sa aming buhay, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming sama-samang dalangin at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen. Itaas po natin ang ating mga kamay at tanggapin po ang pagpapala. Pagkatapos ninyo magtiis sa loob na maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag.
Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kalwalhatian kasama ni Kristo. Sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen.